yung number 1, the soul winning church. Ito yung church na talagang nag-i-evangelism, talagang humahayo sa labas, no? Talagang nag-win soul. Yan po yan. Okay? Number 2, the experiencing God church. The experiencing God church. Pangatlo, the family reunion church. Merong mga ganyan, no? The family reunion, yung akala mo na talagang pagpasok pagkatapos ng gawain ay talagang kala mo matagal hindi nagkita. At talagang grabe kung magkwentuhan, mag-share ng Word of God at ang sentro ay siyempre ang Panginoong Diyos ang itinataas. And ang sabi pa rito, the number 4, the classroom church. Ito yung may mga cell group. Okay? At yung panglima, the social conscience church. Ayan, the social conscience church. Pero syempre, hindi natin matatapos to ngayong gabi na ito. Maiksi lamang po, no? Ang ating tatalakayin. At 2 points lang po. Now, punta po tayo sa introduction. Amen? Sabi rito, the two influential preacher, at ako, hindi ko kilala to, itong sinasabi ni Pastor Rick Warren na ito, no? Nasabi rito, the most influential, talaga ma-influensyang preacher, no? Nung panahon na ito, of the 18th century, were George Whitefield, yun yung name ng unang pastor na binanggit dito, George Whitefield, and John Wesley. John Wesley, parang naririnig ko na ito. John Wesley. So, although they are contemporaries, ibig sabihin, pag contemporaries, sa Tagalog, mga mahal kong kapatid, magkasabay sila. No? Magkasabay, contemporaries of each other, and both were greatly used by God. Talagang ginamit sila ng Lord that time, 18th century. Talagang sila ay, talagang kilalang kilala sila, no? Na mga lingkod ng Diyos. So, they differed widely in theology, personality, and how they organize their ministry. Ganun po kalakas ang impact nila dahil yung impact na nagmumula sa Panginoong Diyos ay talaga pong nakikita sa kanilang mga buhay. And kung paano nila ipagamit at kung paano sila talagang kumilos para sa gawain ng Panginoon. Siyempre, hindi naman nila magagawa yun kundi sila ginagabayan ng banal na espiritu. Tulad natin, no? Ilang taon na tayo, purihin ng Diyos sa online. So, kung tayo-tayo lang at walang Holy Spirit, ay hindi magtatagal ito. Pero dahil tayo, no, ay ginagabayan ng Holy Spirit, to God be the glory, nagpapatuloy po ang gawain ng Diyos. Amen? So, Whitefield, punta tayo kay Whitefield. Si George Whitefield was best known for his preaching in his lifetime to preach over 18,000 sermons. Napakaraming sermon, no? Napakaraming preaching na ang nangyari. Si Sister Bella Jean, no, step up na, no, nag-level up na. At yung iba sa ating mga kapatid ay talagang ginagamit. Hindi man dito sa online, kundi ginagamit sa inyong mga churches. Nagiging training ground po, no, itong online. Tapos pagdating nyo, yan, sila Nanay Andrea dati, hindi mahihain yan. Sila Nanay Heidi, no, yung iba sa atin, talagang mahihiyain. Pero nung talagang nagpatuloy, dumalo, at nagamit na training, to God be the glory, ay nawala na yung hiya. Naging matapang na sa paghahayag ng salita ng Diyos. Ganon din po si Whitefield, no? And John Wesley. Sabi nito, averaging 10 a week. Grabe, no? He once spoke to nearly 100,000 people near Glasgow, Scotland, and his preaching tours in America stimulated the revival known as the Great Awakening. Yun po yung pinipreach. Great Awakening. No? Marami kasi talagang, yes, napakainit sa una, talagang nagliliyab ang kanilang paglilingkod, at talagang uhaw na uhaw, gutom na gutom sa salita ng Diyos, pero kalaunan, no, sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, no, sa pagsunod sa Panginoon, talagang dumaranas minsan ng taglagas, tagtuyo, no? Talagang merong taghirap, no? Pero ganun pa man, kaya ito yung kay pinipreach ni George Whitefield because talagang kailangan ma-awake muli yung mga mananampalataya.
So, however, biographers have pointed out that Whitefield often left his converts without any organization, so that results of his work were of short duration. Today, mga kapatid, very few Christians would recognize George Whitefield's name. Nire-recognize na ngayon, no? At mangilan-ngilan na lang, mga kapatid, ang nakakakilala sa kanya. Few, no? Kahit ako, hindi ko kilala tong preacher na to eh. Pag hindi ko sinearch sa YouTube, sino ba tong Whitefield, ano na to? Bakit gano'n na lang siya kasikat noong 18th century? Now, next. Sa buhay naman ni Pastor John Wesley, so, sabi nito, John Wesley's name is still recognized by millions of Christians. So, why is this? Tanong niya. Wesley was itinerant preacher just like Whitefield, engaging in large outdoor evangelistic meeting. Yan, may mga meetings sila, no? At napakaraming umaattend. But Wesley was also an organizer, no? He created the organizational structure to fulfill the purpose that far outlasted his lifetime. So ibig sabihin, the organization is called the Methodist Church. Yun pala, no? Yun pala yung organization noon nila, no? Methodist Church. Now, for any renewal that to last in a church, there must be structure to nurture and support it. Kailangan talaga may pagpapakain. Kaya nga mayroong mga pag-aaral hanggang ngayon, no? Dapat nga may pag-aaral po kami ngayon eh, 29 and 30. At yun nga po sabi ko sa aming bishop, sorry, dahil talagang sa warehouse, ako lang po. Pero gustong-gusto ko po na talagang makapag-aral muli, no? Kahit nakapag-aral na rin po ako ng SOL 1, 2, 3. Kasi habang tayo nabubuhay bilang lingkod ng Panginoon, dapat po talaga ipatuloy ang ating pag-aaral. Hindi lang yung nabasa na natin ng Genesis from Revelation, hinto na tayo. Hindi po. No, laging fresh at bago lagi ang salita ng Diyos. Amen? So, you must also organize around your church. Kailangan talaga naka-organize, no, in church. Around your purposes. Yan. So, in this chapter, sabi ni Pastor Rick Warren, I'll discuss how to set up a structure that ensures equal emphasis is given to all 5 purposes. So remember, mga kapatid, sabi rito, remember, balance is the key to a healthy church. Ulitin ko po. Ano yung sikreto? Balance. O pinapaalala sa atin ni Pastor Rick Warren, balance is the key to a healthy church. Dapat balanse. Marami, busy sa kingdom, pero walang time sa king. Narinig nyo na po yan dati. At sa mga ngayon lang nakarinig, no? Maraming busy sa ministry, pero wala nang time para makipag-usap sa king. Hari ng mga hari at ang ating Panginoong Diyos. Kailangan po balanse. Balanse sa lahat. Para po, yes, napakasipag nga natin sa ministry, pero yung pamilya naman napapabayaan. Napaka-busy nga natin sa gawain ng Panginoon, pero wala naman tayong time sa lumikha ng mundong ito, kundi ang Panginoong Diyos. So kailangan balance. At paalala ito sa atin, mga kapatid. O, hindi lang po sa inyo, sa akin din. No? So most evangelical churches already to 5 purposes of the church, sort of, but they don't do them all equally well. No? Hindi talaga nagagawa. Talagang may pagkukulang. Kahit sino sa atin. No? Hindi natin magagawa lahat-lahat yan. So one church may be strong in fellowship. May mga ganyan. Talagang sa fellowship nila ay dinadaan yung strategy. No? Maganda po ang fellowship. No? Talagang doon nagkakaroon ng usapang talagang mataimtiman na pag-share ng bawat hinanaing sa pamilya man, sa kanilang dinadala-dalang stronghold. Yun po kasi, no? It's a fellowship yan, mga kapatid. Ano pa? Yet, weak in evangelism.
mahina sa pag-i-evangelize. Ibig sabihin, may nahihiya, natatakot, na lalo pag hindi mo kilala yung isang tao tapos hahayuan mo, no? Actually, may mga talagang pagte-training yan. Kung paano papasukan, no, ng salita ng Diyos, ng salvation, no? Ang isang taong lalo ngayon mo lang na-meet, no? At syempre, meron din yang pakikiramdam mo kung siya ay nagmamadali. No? May mga ganyan mga kapatid. Now, tuloy po tayo. Sabi rito, another church may be strong in worship. Talagang grabe pag nagpaawit. Hindi lang po yung pag-awit ng worship ha, mga kapatid. No? So, yet weak in disciple. Grabe, no? Strong sila sa worship, pero pagdating sa discipleship, mahina sila. May ganyan. And still another may be strong in evangelism. Grabing humayo. Grabing maghayag sa kalsada. Grabing magpatotoo sa mga kinakausap sa iba't ibang lugar. Yet, weak in ministry. Mahina pagdating sa ministry. May mga ganyan. No, why is this? Sabi ni Pastor Rick Warren. Bakit merong mga ganito? So, it is a natural tendency, ang sabi dito, of a leaders to emphasize what they feel strongly about and neglect whatever they feel less passionate about. Kailangan po kasi mga kapatid, bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga talagang patuloy na nagpapasakop, no, sa Panginoong Diyos at handang talagang gamitin ng Lord ang kanilang mga buhay, ang ating mga buhay, dapat po talaga mga kapatid, nandiyan yung strong relationship natin at yung love natin sa Panginoong Diyos. Yun po talaga ang kailangan. So around the world, you can find churches that have become an extension of their pastors' giftedness. Sa online mga kapatid, mas lalo po akong nahasa. Alam niyo po ba yun? Yes, nahasa rin po ako sa face-to-face. And pinapupurihan ko po ang Panginoon. May pag-aaral din. Sabay nga halos eh. And to God be the glory, no? Talagang kapag babad ka talaga sa pag-aaral, sa pagbabasa, pakikipag-usap sa Panginoon through the Bible, mararamdaman mo talaga yung kanyang Holy Spirit. Tuturuan talaga tayo. Naniniwala po ako doon. Naalala ko po yung bawat preaching, no? Na kung saan ay ginagamit po ang inyong lingkod. And doon sa pag-aaral ng SOL3 o School of Leadership 3 sa Jeddah, Saudi Arabia, ay talagang hinihingi ko sa Panginoon, Lord, biruin mo, sinasabi ko talaga sa Panginoon, habang nagtatrabaho ko doon sa Pugon, sabi ko, Lord, grabe naman yung preaching na yon. Eh pag ginagamit mo ako mag-preaching, halos kulang-kulang 1 oras nga eh. Tapos, yung training na yon, 15 minutes lang, hindi ka lalampas. Bakit? Parang inaano ko si Lord eh. Sabi ko, Lord, malapit na yon, tulungan mo naman ako. Sa tingin ko, hindi ko kaya ng ganong kabilis. Pero alam niyo po mga kapatid, no? I-share ko lang bilang patotoo. Hindi umabot ng 15 minutes yung preaching. Nandoon na po ang scripture, title, introduction, yung points, isa lang naman, and conclusion. 12 minutes something ang naganap nung aming pong practicum. So, bakit ko po sinasabi ito mga kapatid? Because kapag alam mo at kita naman ng Panginoong Diyos na ang puso mo ay handa talaga magpagamit sa Panginoon, talagang i-guide tayo ng Lord. Yes, i-guide tayo ng Lord. Hindi ka talaga mananangan sa sarili mong galing. Sa sarili nating galing. Hindi. Yung galing natin, wala yan. Wala yan. Sasablay tayo. Sabihin natin, magaling ako. Kaya ko yan. Naku po. Diyan, umpisang pagbagsak. Hindi ganon. Pero kung talagang sa Panginoon at guidance ng Panginoon at yung anointing ng Panginoon ang patuloy nakikilos, mga kapatid,
Danas ko na po yan. Ramdam na ramdam ko mga kapatid kung paano magbigay ang Panginoon ng isang mensahe na kahit maiksi pero malaman. Na talagang tatagos. Alam niyo po, ang binigay na mensahe noon, yung trabaho namin na salamin na naggagawa ng windshield na dinadaan sa apoy. And na-amaze na ako. Hanggang ngayon, na-amaze ako na wala nga lang yung slides ko noon. Dahil na ako nga, nawa may mensahe ko rin po sa iba sa ibang mga preaching. Kahit po dito sa online. So yun po ano. Now, sabi rito, hallelujah, around the world, you can find churches that have become an extension of their pastor giftedness. Unless you set up a system, yun nga lang, no? And a structure to intentionally balance the 5 purposes. Your church will tend to overemphasize the purpose that best expresses the gifts and passion of its pastor. Marami pong gifts ang ginagawa ng Panginoon, binibigkakaloob ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hindi lang po yan sa mga pastor. Sa inyo rin po meron. Ang kailangan lang po mga kapatid, i-practice. No? At huwag pong mahiya. Lalo't kung alam naman po natin na sa Diyos mo yan. No? Sa Diyos mo yan gagawin, hindi sa tao. Sabi nga sa 1 Corinthians 10:31, whatever you do it for the glory of God. Huwag nating iisipin na ang paglilingkod natin sa Panginoon ay laging sa tao tayo nagpapagalingan o nakikipagtalastasan. Hindi po maganda yan. Laging sa Panginoon. Laging sa Panginoon, mga kapatid. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Amen? So, historically, churches that have taken on 5 basic shapes, depending on which purpose they emphasize the most. Ito po yung binanggit ko kanina. At isa lamang po yung ating pong tatalakayin. Amen? Kasi po, susunod na Friday, pagkapatuloy po natin ito. Kasi need ko rin po magpahinga. Dahil madaling araw po kami babiyahe. Amen? So, number 1, ito po yung tatalakayin natin dito po sa 5 kinds of churches. 5 may kakaiba o magkakaibang churches. No? May mga, tawag dito, 5 kinds of churches. Katangian ng isang church. No? 5 po ito. So number 1, the soul winning church. The soul winning church. Tandaan po natin, hindi po yung building ang church, ha? Tayo po yun. No? Tayo po yung church. The soul winning church. Katangian ng bawat isa sa atin. Meron tayo niyan. Ang problema, nauunahan lang minsan ng, ay baka hindi tatanggap ito. Baka hindi ako pansinin nito. Dati po may ganyan akong kaisipan. May ganyan po akong mindset. Nakakaya naman kay kuya, baka i-ignore lang ako. Pag kinausap ko to at nasharean ko ng word of God, ng salvation. Pero mali pala yun mga kapatid. Kapag soul winning church po tayo, no? At talaga namang meron tayo niyan, i-practice lang natin. At malinaw na sinasabi sa Romans 1:16, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Griego. Ibig sabihin mga kapatid, lahat tayo binigyan ng Diyos ng katapangan, lalo nang tayo ay tumanggap sa Panginoon, unti-unti. Hindi natin dapat sarilinin lang yung ating natanggap. Kasi yung mga nag-share sa atin, yung mga nanalangin sa atin, binigyan ng tapang yan para tayo po ay ipanalangin at tumanggap ng nagmumula sa puso. Tinanggap natin ang Panginoong Diyos. Amen? So, ano ba itong the soul winning church? So, if the pastor, kung ang pastor daw, sees his primary
role as an evangelist. Kasi po, 12 primaries din po ang inyong lingkod sa Jeddah, Saudi Arabia. Amen? Na ang sabi po rito, kapag yung pastor mo daw ay nakikitaan ka, no? Nang talagang may gift ka ng pag-i-evangelize. So, then the church becomes a soul-winning church. Ganun po yun mga kapatid. Kaya may makikita tayo minsan na sa mga face-to-face na churches, grabe yung church na ito. Napakarami. Yung iba naman ay kakaunti. No? So, itong soul-winning church, mga kapatid, sabi nito, because this church main goal, no, yung main goal ng church na ito is to save soul. Siyempre. So, it is always reaching out to the lost. Lagi itong naghahanap, itong puso ng church na ito, templo, tayo po yun, lagi talagang nandoon yung puso niya na hayagan ko to. Hindi po pwedeng ako lang. Hindi po pwedeng kami lang. Hindi po pwedeng pamilya ko lang. Dapat pati sila. Kasi kung alam mo na ang buhay nila, ang kaluluwa nila ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy, matitiis mo ba yun? Na ikaw nasa langit, sila nasa impyerno. Yung iba nasa impyerno. So may conviction. Sabi nung isang kapatid na nakausap po na nagpunta ako sa Marikina, bakit gano'n, pastor? Nung time na yung ahayagan ko na yung talagang nando na, parang may umagaw na, wag na. Baka hindi ka pansinin niya ni ate. May ganun siyang kwento. Sabi ko, sis, dapat ginano mo na kasi Holy Spirit na nag-uudyok sa'yo nun. And so yun. Pero ano po mga kapatid, nung sinundan niya yung kanyang target, pinagpe-pray, kasi pinagpe-pray mo na yan eh. Kahit na on the spot, nakita mo, nakaupo ang isang tao, pag-pray mo muna. Oh, Lord, gusto ko pong hayagan to para sa iyong kapurihan. Pag-pray mo yun. Mga kapatid, nung nakausap niya na, no? Kwento nung isang kapatid, nung nakausap niya na, ayun na, tumanggap sa Panginoon, at grabe daw yung saya niya, yung kagalakan niya, na nagamit siya ng Panginoon para maging daluyan ng pagpapala doon sa tao na yun. Dapat ganun din po tayo. Kaya pag ganun, tayo po yung soul-winning church. Amen? So sabi rito, the terms you're likely to hear most often in this church are witnessing, evangelism, salvation, decision for Christ, baptism, visitation. Ito po yung mga ginagawa, no? Nagbibisit. No? Altar calls, and crusades. So, in the soul-winning church, anything other than evangelism is relegated to a secondary role. Kaya mga kapatid, no? Yes, may nagpipreach, may pastor. Tapos yung pangalawa, secondary role, yung nag-i-evangelize. Napakahalaga din po nito, no? Because we are the body of Christ na dapat ginagawa natin, no? Hindi man ikaw, mayroon miyembro sa isang church dito sa online na talagang grabe, no? Yung daldal niya dati sa pagchichismis, yung daldal niya dati sa pagkakalat ng mga balitang hindi magaganda, ngayon ang ibinabalita na ay yung salvation. Yun ang mainam. Yun ang napakagandang ichismis. Yung kabutihan ng Panginoong Diyos. Yung kaligtasan na tinanggap natin ng libre. Magpapasko na naman. Marami na namang bigayan na mga unboxing, no? Na mga kahon, mga regalo, mga exchange gift. Napakarami. Pero kapatid, ilang naman December, yung pagbibigay ng gift. Yung napakagandang gift na hindi na kahit ikahon, wag na ikahon. Ito yung ibigay natin ng libre. Yung tinanggap din nating libre sa iba. Yun yung pinakamainam
na gift, na love gift, may share natin sa iba. Kaya kapatid, being the soul winning church, isa po yan, no? May 4 pa po. At next Friday, yun po ang ating tatalakayin. Number 2, the experiencing God church. No? Marami tayong na-experience yan, siyempre, bago tayo nakakilala. Number 3, the family reunion church. Number 4, the classroom church. Number 5, the social conscience church. Yan po yung ating mga tatalakayin at pag-aaralan sa tulong po ng banal na Espiritu. Amen? So, to God be the glory. Mulitin ko po ulit yung title na ating pinag-aralan, Organizing Around Your Purposes. At matatagpuan po sa Lucas 5:38, new wine must be poured into new wineskin. Bago na po tayo. Kaya bilang binago at binabago ng Panginoon, dapat nakikita yung tapang ng paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi dapat ikinahihiya. Dapat sineshare natin ng may pagmamahal dahil minahal din tayo ng Panginoon kahit tayong lahat ay sobrang makasalanan. Let us pray. Heavenly Father, Lord, muli, salamat po at ino-organize mo kami. Salamat, Panginoon, na ang bawat layunin mo sa aming buhay ay maparangalan ka, Panginoon. Lord, salamat sa buhay na aking mga kapatid. Salamat sa maiksing mensahe. Bagamat alam namin, Panginoon, na minsan tinatamad na kami mag-share, tinatamad na kami mag-win soul, pero hindi. Lord, salamat sa pagpapaalala mo sa amin. Ito yung dapat namin gawin bilang mga anak mo. We pray, Lord, sa buhay na aking mga kapatid, marami pang bunga at magbubunga pa ng fruit of the Holy Spirit ang aking mga kapatid. Hindi lamang po itong mga kapatid ko ito, kundi unang-unang kanilang mga pamilya, mga kanya-kanyang pamilya, mga kaibigan, mga kamag-anak. Lord, we pray, nakasangkapanin mo sila, Panginoong Diyos, bilang daluyan ng pagpapala na nagmumula po sa iyo. Be organized sa buhay spiritual. Thank you, Lord. Salamat po ng maraming Panginoon. In Jesus' name, amen and amen and amen.